Na mga kabiday, nakaligo na tayo. So, continue natin yung pag-vlog natin kanina. Pasensya na mga kabiday kasi medyo mahaba na rin yung vlog natin. Kaya baka natakot ako, baka hindi mahirap ma-download. Kaya baka hindi ma-download mga kabiday kasi medyo mahaba na rin yung ano natin, yung video natin. Kaya baka maubos pa yung yung data natin. So, nakapagluto na rin ako mga manang biday. Ito, nakapagbigay na rin ako ng ng ulam nila sa kabila. Kasi siyempre, hindi tayo pwede hindi magbigay. Kaya nakapagbigay na ako. 2 bahay ang nabigyan ko. Kaya kakain na rin tayo mga kabiday. Hello mga kabiday. Good morning. Yan, nandito na tayo sa bahay. Hindi na tayo na vlog dun sa sa bahay kila Inang. Yan, nandito na tayo, nagpakain na ako ng mga alaga ko, tapos magwawalis lang tayo konti dito. Yan. Tapos magluto naman tayo ng ng pagkain ni nanay. Pasensya na mga kabiday kasi parang namamaos yung yung boses ko kasi parang inubo ako kagabi. Kaya hanggang ngayon parang yung boses ko mga kabiday Makati. Yan. Magwalis lang tayo konti diyan. Parang nalikabok. Yan. Yan mga kabiday, kagabi umulan din. Ang lakas ng ulan kagabi mga kabiday. Pero huminto rin. Mga 1 oras lang din siguro ang ulan niya mga kabiday. Nabasa rin yung mga nagbaha din. Pero hindi naman baha. Yung konti lang mga kabiday yung baha niya. Yung nadiligan yung mga halaman natin sa likod. Yan. Nalikabok. Yan. Nabasa yung sa lupa. Yan. Malikabok mga kabiday. Parang yung lalamunan ko mga kabiday. Yan. Magkukwento tayo mga kabiday about kay mother. Yan mga kabiday. Nalulungkot kami sa sa kalagayan ni nanay. Pero kagabi hindi naman kami ginising ng ginising. Tapos yung kasi dati inaano namin yung nila yung diaper. Sinuotan namin ng diaper kagabi. Pero sabi ko sa kapatid ko, pag nag-anyaya siyang umihi dun sa CR niya, doon na lang, pasiarin na lang natin kasi mahirap niyang ilabas yung ihi niya sa diaper mga kabiday. Mahirap niyang ilabas. Tapos siyempre maiipon dun sa niya. Kaya mahirap niyang iihi dun sa diaper. Hindi, ayaw niyang umihi dun sa sakali sa higahan niya. Ayaw niya. Kasi alam namin na ulyanin siya, pero kahit paulit-ulit mong sabihin na may diaper siya, siya doon, pero ayaw din kasi kahit hindi mo maintindihan mga kabiday yung ulyanin at saka yung pag-iihi niya sa diaper, maalala niya yun. Sabi niya bakit iihi daw sa higaan niya, di mabasa na lahat dun sa yung mga damit niya at saka yung kumot niya, ganon, higaan niya. Yun ang hindi niya makakalimutan kahit na ulyanin mga kabiday. Ngayon, yun nga, dinesisyonan namin na pag gusto niyang umihi sa tatayo, sige, pagbigyan natin kasi nga mga nang biday ang pangyayari. Kaya ginusto namin yun. Hindi namin
pinilit na iihi sa sa CR niya. Kasi Manang Bida, hindi namin alam kung yun nga ang dahilan yung pag-ihi niya na natitipid niya. Nakita namin kaninang umaga, nakita namin yung mata niya na parang dilaw yung mata niya, mga kabiday. Kung baga yung dito niya, yung pasensya na, dilaw yung mga mata niya, mga Manang Biday. Pero hindi naman gaanong dilaw, pero may pagkadilaw talaga. Tapos may kunting dilaw yung niya. Pero sabi ng doktor, kasi tatakbo sana namin kagabi yung si nanay, kasi nga ay yung pagkadilaw ng mata niya. Pero naalala namin mga kabiday, Sabado, kaya wala yung doktor niya. Ngayon Lunes na kami pupunta bukas. Tapos ngayon mga kabiday, mahina siyang kumain mga kabiday. Kaya yun ang inaalala namin, tubig siya ng tubig. Tapos pag naanuhan naman niya, nasobrahan naman niya, nagsusuka. Ganun mga kabiday. Kaya nga mga nang biday, yung parang kinakabahan kami, ganun. Pero sabi naman ng anak kong babae, pag takbo namin dun sa hospital sa provincial, i-admit daw siya. Pero ayaw niya nga yung anak ko kasi maraming tao doon. Tapos siksikan pa at baka mahawaan siya, or hindi natin alam kung makakauwi pa siya ng buhay, ganun. Kasi siyempre i-admit, kung ano-ano yung ilalagay sa katawan niya. Kasi matanda na nga yung nanay namin, 91, magna-92 pa lang. Kaya hintayin na lang namin magdesisyon yung doktor niyang sarili. Kasi pag pinadoktor namin sa iba na naman yung doktor. Kaya kung ano yung gusto ng doktor niya, pagdedesisyonan namin kung gusto namin yun mga kabiday. Kaya siyempre matanda naman na yung sinanay. Yun. Kaya yun nga mga Manang Biday, pasensya na, may ginawa lang ako doon sa likod. Yun nga, yung tungkol kay nanay, hindi basta-basta idadala doon sa sa tatakbo sa hospital. Kasi nga, siyempre hindi natin alam kung anong mangyari sa kanya doon. Kaya nandun, kagabi nga Manang Biday, sa awa ng Diyos nagpatahimik siya dahil hindi siya laging ihi ng ihi. 2 beses lang siya na tumayo. Pero hindi siya makatayo, pero tinulungan namin. Pero yung pag inom niya ng tubig, nung pag niya, siya nagdighay. Yung pagdidighay niya, nagkasuka siya ng konti. Yun. Tapos yung pangalawang pag-ihi niya, sarili niyang tumayo, nakaupo na lang. Tapos tinignan na lang kasi nga hindi ako nakaramdam na tinatawagan siguro ako, hindi ko narinig. Kaya nakita lang namin na nakaupo na lang sa tabi ng kama niya. Yun. At nung pinaihi namin, yun, tulog na rin. Dire-diretso rin yung yung pagtulog niya. Kaya nakatulog din ako ng maayos, nakatulog din kami ng maayos. At ito, bumangon din ako ng past 5 o'clock. Kaya titignan natin mamaya kung ano yung itsura niya, yung mata niya, kasi umalis ako doon, natulog pa Manang Biday. Kaya magluluto na naman tayo ng lugaw niya, kasi yung pagkanin mga Manang Biday, hindi niya mangunguya, naiipon lang doon sa bunganga niya. Kaya mas maganda yung lugaw na lang, diretso na lang sa niya, tiyan niya. Kasi parang problema Manang Biday, unti-unti nang kumakain si Inang, kunti-kunti na lang kinakain. Kaya parang nakakatakot din na mangyayari pag
Pasensya naman ang biday. Nakakatakot kung ano man mangyari kay nanay yun. Pero kahit papaano, wala tayong magagawa man ang biday kung ganun nga ang mangyayari sa kanya. Nakahanda kami pero masakit din sa amin na maano din siya si nanay. Kaya minsan tinitignan namin, tinititigan ka, ganun. Pero hindi naman niya nakakalimutan yung mga pangalan namin. Minsan nakakalimutan niya yung mga pangalan ng mga anak niya. Ganun. Kaya, yun. Silipin natin, tignan natin ngayon kung ano yung sitwasyon niya ngayon. Tignan natin si nanay kung ano. Tapos kukunin natin yung kukunin natin yung gano'n na, yung panghalo natin sa lugaw niya para may lasa. Nagpakain na rin ako ng ng alaga ko. Lakas ng ulan kagabi mga kabisay na basang-basa yung lupa. Basang-basa yung lupa. Ang dali mga kabisay, tulog pa si nanay. Samantalahin na natin magtrabaho dun sa bahay. Kom tulatang harudan. Sis, aja agas dantaw. Hindi pa napainom ng gamot si nanay mga kabitay kasi tulog pa siya. Hayaan lang namin na matulog para hindi nabitin yung tulog niya. Ay, gusto. Ubo-ubo. Para hindi siya mabitin yung tulog ni Inang mga kabitay. Yung gamot niya manang biday, yung pinapainom namin na pang niya, importante yun. Yung pang maintenance niya na 2 buwan. Tapos, dapat na hindi siya kakain muna para iinom muna bago kakain ng 1 oras. 1 oras siya na hindi kakain mga manang biday. Kaya hindi ko nakita yung mata niya kanina kung yung itsura ng mata niya, dilaw o ano. Kaya mamaya na lang manang biday para makita, diretso muna yung tulog. Hanggang na hanggang yung mukha ko. Pero alam niyo manang biday, gutom na ako kasi kagabi hindi ako kumain. Ang kinain ko lang ang kamuting kahoy. Yung tanim ni kuya dun sa likod, kaya kinuha ni sister kasi ang lalaki na, ang dami, yung isang puno ang dami, kaya nilaga lang niya. Sana yung gawing puto, siyempre hindi namin masikaso yung kasi maraming trabaho. Kaya yan mga manang biday, pasensya na sa mga lahat kung ano man yung mga video kong pagkakamali ko. May time tayong nagkakamali sa mga pag-pronounce, ganun. Kaya pasensya na kayo. Kaya first time kong makapagkwentuhan sa sariling cellphone, kumbaga yung sarili natin ang kinakausap natin, pero hindi pala lahat ng social media nakikita ka. Kaya parang parang kinakabahan din minsan, ganun, parang yung pagkakabigkas ko, yung mga pronounce ko, yung mga salita ko. Kaya pasensya naman ng biday, yung mga taong nakakaintindi sa akin. Salamat sa mga ganun mga kabiday. Pasensya na kayo sa mga kung paulit-ulit man yung mga damit natin, kasi siyempre hinalaban naman natin, pero kung baga wala nang iba, pero meron namang iba. Kaya lang yung gusto mong favorite na mga damit, ganun po, alternate na lang yung mga damit natin na sinusuot, yun. Pero ang init kasi mga manang biday, kaya tayo, laging nakaganito, yung maluluwag. Dati gusto ko mga kabiday, may mga masisikip na gusto ko, yung mga pit. Pero ngayon pag tumatanda na pala tayo, ayaw natin yung masikip kasi para tayong sinasakal, yun. Ganun, nag-iiba na pala yung mga natin. Pero alam niyo mga manang biday, ang dami kong mga damit na galing sa noon abroad na hindi naman pang sexy, yung pang forma talaga na fit. Kaya lang ngayon mga kabiday, wala na, hindi ko nakasya mga damit ko.
pinahingi ko na lahat-lahat mga damit kong pangpasyal. Ngayon ako naman ang nawalan ng damit kasi hindi ako nakakabili ng mga damit. Parang hindi ako marunong wala akong makitang damit na kursunada ko dito sa Pinas. Siguro naman sa Maynila mayroon marami, pero dito lang naman sa province, sa Tarlac, wala akong makita. Por yung mga kahit sa ukay-ukay, wala rin kasi mga mga maliliit. mga maliliit, mga manang biday, kaya mga lang, mga hingi-hingi na lang sa mga pamangkin ko, mga damit nila. Yun ang dinadamit ko minsan. Kaya yung mga kabiday, maraming salamat mga kabiday. Inuubo kasi ako mga manang biday, kaya parang makati yung lalamunan ko. Inom muna ako ng ng mainit na tubig, parang nagugutom na ako mga biday. Maraming salamat mga biday. Kabiday. Yan. Mga kabiday, ito yung pagkain ni Mother. Linugawang ko siya, tapos ang halo ko na lang naluwang ko na lang siya ng hotdog. Blender ko siya kasi wala nang iba. Yan, si Nanay. Yan. Pakita ko yung mata nila. Yan. Anong ibig sabihin nito mga kabiday? Dilaw yung mata nila, tapos parang may pagkadilaw-dilaw na rin sila. Yan. Kaya linggo naman ngayon, kaya hindi pwedeng wala yung doktor nila, kaya baka bukas kami pupunta mga kabiday. Kaya yan, pakainin ko muna mga kabiday. Pakain ko lahat ito. Update ko kayo mamaya.